Thank you, Tita Merna. Bago po ako magsimula, isa lamang pong patalastas. Pakiusap po sa lahat na may mga dalang cellphone ngayong umaga dito sa loob ng dambana. Pwede po ba? Sandali lang naman po ito. Mga 2 hours lang. I-off po muna natin para hindi tayo makaistorbo. Sa ating mga masisipag, minamahal na alagad, IT team, choir, sa aking mga kasamahan sa CAPS, at sa inyong lahat po na mga panauhin. Kasama ko na rin po ang panauhin ko ngayong umaga, ang pangalawang anak ko po, kapatid ni Lovely. At nandito po, sinama na rin po namin. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Sa umagang ito, ay natutuwa ako dahil dati po ang ating kapatid na si Tata Lando, yung laging nakikita ko sa stage, na talagang nakita nyo naman po kahit nakaupo na si Tata Lando, ang pawis lumalabas. Yan po talaga ang masarap. Masarap po yung pinapawisan. Amen po ba? Tingnan nyo po ang Tata Lando, healthy. So ngayon po nadagdagan ng isang cups sa katauhan ng aking kapatid na si Tata Fred, na nakikita ko ay talagang hindi ko malaman kung todo-todo ba yung ginawang sayaw o kung paano. Kaya po siguro baka bukas o mamaya siguro mayroon na rin makikitang cups na ilan dyan sa stage. Parang ibig atang hamunin si Tata Lando. Pero sa totoo lamang po, nakita nyo pong sumayaw si Tata Lando. Every time po na nagjo-joyful siya, talagang matutuwa po kayo, bigay na bigay. At alam nyo po, nag-joyful kayo dyan, lumabas yung pawis ninyo, mararamdaman nyo po yung katawan nyo. Sumisigla kayo. Opo. Sa umagang ito, marami tayong mapapakinggan na mga kasama nating magbabahagi kung papaano ba tinanggap nila ang Panginoon sa buhay nila at kung ano-ano po bang mga kahiwagaan na ang mga nakamtan nila simula nung sila ay naglingkod sa Panginoon. Meron po akong hinahanap na isang alagad. Patagal po kasi kaming hindi nagkikita pero parang wala pa rito. Pero anyway, mamaya na lang siya. At gusto ko pong tawagin ngayong umaga ang isang nagbibigay inspirasyon sa tuwi-tuwi na araw-araw. Isa po siya sa nagbibigay inspirasyon. Actually, hindi lamang po siya. Dalawa po sila. Magkabiyak po sila ng puso. At silang dalawa mismo ay mayroong isang mapakahalagang gampanin dito sa dambana. Hindi lamang po bilang isang alagad, kung hindi siya po ay laging nagli-lead ng ating joyful. Ang tatawagin ko po sa umagang ito ay walang iba kung hindi si Tita Merna. Purihin at dakilain ang ating Panginoong Diyos na buhay. Salamat po, Ama. Sabi ko po, kanina bago ako umalis, hanggang sa daan, naplatan po kami, kaya po kami nahuli. Palagi pong may excuse. Subalit ang Diyos ay maunawain. Bilang ganti sa iyong kabutihan at pangunawa, Ama, gamitin mo po ako kung nasa mong gamitin ako. Napakabuti po ng Panginoon. Magandang umaga pong muli mga minamahal kong mga kapatid. Kaninang umaga po, talaga po, pag nasa harap ka na, wala na pong lihim. Amen po ba? Kagabi pa po ako inaatake ni Taning. Pero sa magdamag na panalangin ay nagwagi ang Panginoon muli sa buhay ko. Pagising ko po ng umaga, nagdudumali po akong magluto para sa mga alaga kong iiwanan. Bigla po akong nagring ang cellphone. Yung pong daddy ng aking mga alaga.
Galak na galak po ako sa pagbabalita na napakabuti naman po, napakaayos ng mga alaga ko, na malaki na po ang pinagbago. Pamaya-maya po, nagring uli ang cellphone. Ang tumawag po, isang teacher. Yung pong asawa ng ating kapatid na alagad ni si kapatid na Alpo. Ito po hindi nakakahiyang ibalita. Dahil bilang isang sa ganitong edad nagkaanak pa po uli ako ng maliliit. Tunay po naman, bigla pong binalita sa akin na hindi po alam ito ng aking ina. Pero kailangan po sa Panginoon walang lihim nagsabi ko, huwag natin sasabihin. Kahit sa kabiyak ng puso ko, hindi ko po sinasabi dahil dalawa po yung alaga ko na yon. Medyo ang kanyang loob hindi masyadong malapit doon sa isa na yun dahil medyo po makulit. Sabi po sa akin ng teacher, Nanay Mirna, si Andre po, ganon. Nakipag ganon po ka sa 3 estudyante. Kasi po hinaharot siyang taba, hinaharot siyang among, hinaharot siyang baboy. So sa madaling salita po yung problema ng mga bata. Ang dinig po ng tenga ko, na-aksidente. Samantala, kasasabi ko lang dun sa amin, napakabuti ng kalagayan, ano po. Damin nyo na lang po kung ano yung damdamin ng hindi mo tunay na anak, ikaw nag-aalaga, kung may mangyari po, ano. Pero dun nga po pumasok yung damdaming mula sa Diyos, na magpakailanman, huwag kang magitla, basta ang Diyos ang bahala. Pagkaupo ko po, hindi ko naintindihan, binaba ko cellphone, tumawag uli. Diyos ko, inaangking ko po na hindi aksidente yung narinig ko. Ayun nga po pala, ganon. Sa halip pong mataranta ko, panay ang dasal ko, panay ang dulog ko, habang nagluluto ako, Ama, napakadakila mo, ano man po itong mga pagdalisay nito. Basta po patuloy kong gustong alayan ka. Patuloy kong gustong tumalima sa'yo. Dapat po, tatawag na naman ako sa kapatid kong si Pilar para mag-joyful kasi lugmok po ako Hindi ko po alam kung pupunta ako sa school. Hindi ko po alam kung sasabihin ko dun sa aking ina na nai-stress naman pag may problema at baka magalit dun sa apo. Subalit, napakadakila po ng Diyos. Ang nanaig at nanalo sa puso ko ay ang paglingkuran siya. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Kaya po nasabi ko sa sarili ko, Lord, you're the best thing that ever happened to me. Mami, palakpakan nyo nga po ang Panginoon para sa akin. Ito pong awiting ito, napakaluma na po nito. Luman-luma na po ito, baka po mga kasing edad ko po ito. Ito po, lahat po ng mga awiting luma na nire-revive po ng banal na espiritu sa katauhan ni Mami Beth Chico, inuudyok po sa puso kong awitin. Kaya po, huwag na lang po ninyong pagmasdan kung ano yung pag-awit ko, kundi ang pakinggan po natin na yung lyrics. Kung idadatal po ng Ama sa akin yung pagkaka-revive ni Mami Beth, kung paano binago yung ilang part ng lyrics, ay purihin po ang Ama. Amen po ba? Maraming salamat po. Nais ko po muling ihandog ito sa ating Panginoon. Pakihaba-haba po. Talagang, Lord, you're the best thing. Wala na pong ibang best para sa aming mga buhay. Ito po'y para sa iyo, Panginoon. I've had my share of my life's ups and downs, but fate's been kind. My downs are now few, and I guess you could say, Lord, I'm so lucky. I guess you could say, it's all because of Him. If anyone should ever write my life story, for whatever reason there might be, you'll be there between its light of fate and glory. Lord, you're the best thing that ever happened to me. Lord, you're the best thing
ever happened to me. Lord, there have been times when my life seems so hard, but always somehow I pass it through. 'Cause for every moment that I spent hurting, there was a moment spent loving you. If anyone should ever write my life story, for whatever reason there might be, you'll be there between its light of fate and glory. 'Cause Lord, you're the best thing that ever happened to me. Oh Lord, you're the best thing that ever happened to me. Salamat po. Nais ko pong tawagin ang ating kapatid. Damandama ko po ang pag-ibig sa kanyang puso sa awiting ito. Umpisahan po natin sa panahon. I've had my share of life's ups and downs, but fate been kind, the dawn had been through. I guess you could say that I've been lucky, and I guess you could say it's all because of you. If anyone should ever write my life story, for whatever reason there might be, you'll be there between its line of pain and glory. You're the best thing that ever happened to me. Lord, you're the best thing that ever happened to me. Ay, purihin ang Ama po. Alam niyo po, ma-interrupt lang sandali si Tita. Napaka-memorable po ng kanta na yun sa akin. Kasi when I was first year high school, bago lang po akong dating doon sa school na yon. Pero bakit po nung acquaintance namin, ako pinakanta at yan po ang pinakanta sa akin, yung kanta na yan. Kaya nung narinig ko po na kinanta ni Tita Beth, talaga pong umanok agad sa isip ko, wow, po ilang taon na yung kanta na yan, tapos narinig ko dito pa sa Dambana. Talagang purihin ang Ama, purihin ang Ama. Thank you, Mami. Kumbaga po sa punong-puno po ako ng espiritu. Baka po tumapon. Pag isa pa po, pakibalik lang po ng may pasensya na po. Talagang pag-idinatal sa puso ko sapagkat siya po talaga ang the best sa mga pagdalisay ko nakamtan mula kagabi. I've had my share of my life's ups and downs,
but fate's been kind. My bones are now few. I guess you could say that I'm so lucky. And I guess you could say it's all because of you. If anyone should ever write my life story, for whatever reason there might be, you'll be there between each line of fate and glory. Lord, you're the best thing that ever happened to me. Lord, you're the best thing that ever happened to me. Lord, there have been times when my life seemed so hard, but always somehow, oh, I pass it through. 'Cause for every moment that I spent hurting, there was a moment spent loving you. If anyone should ever write my life story, for whatever reason there might be, you'll be there between each line of fate and glory. 'Cause Lord, you're the best thing that ever happened to me. Lord, you're the best thing that ever happened to me. Lord, you're the best thing that ever happened to me. Salamat po, Ama. Salamat po sa Panginoon. Thank you, Tita. Palakpakan nga po natin si Lord. Napakahiwaga po talaga ng Panginoon. Ano? Sipin niyo po, kung pagmamasdan niyo po yung lyrics ng kanta, talaga pong napakaganda. No? Napakaganda po. Lalo nga, nabigyan buhay ni Tita Mer. Mas lalong naging maganda pa sa pandinig. Ngayon po, ang ibibigay ko sa inyo ay ang isang taong dati po sinasabi niya sa sarili niya, tigre siya, mabangis siya, para isang tigreng mabangis. Pero nang dahil sa hiwaga ng Panginoon, ginawa siya isang maamong tupa, na ngayon ay nasa inyong harapan lagi. Minsan ay nagbabahagi rin siya, at isa po siyang alagad. Isa po siya sa Kapatirang Divine Mercy. Ang tinutukoy ko po sa inyo, ang taong hindi ko mahirap ipaliwanag. Kasi kung ipapaliwanag ko yung pagkatao niya, sobra-sobra.
Sobra-sobra. Nasa Kanya ng lahat. Pero nang dahil tinanggap niya ang Panginoon sa buhay niya, nandito siya araw-araw. Kung kinakailangan araw-araw, nandito siya sa atin. At ang totoo po, ang taong ito, ang una kong naringgan ng kumanta ng The Best Thing. Ang taong tinutukoy po ay walang iba kundi si Tita Beth. Mapapakinggan po natin sa kanya kung bakit, kung papaano, ano ba ang ginawa ng Panginoon sa buhay niya. At ngayon ay palakpakan nga po natin si Tita Beth Chico. Salamat kapatid sa iyong hindi ko masukat na introduction. Kung ganun man po ang pagkakakilala niyo sa akin, sana po ay hindi mabigo ang Panginoon sa kanyang expectation at sa mga expectation niyo po sa akin. Masyado po akong nadala sa awitin. Talagang super taas nung pitch, pero tingnan niyo po sa kaparaanan ng ating Panginoon, pinagkaloob po sa ating kapatid upang mabigyan po ng buhay yung awitin. Alam niyo po sa awiting yon, ang favorite line ko po yung, Lord, there had been times when my life seemed so hard, but always somehow I pass it through. Siguro po lahat po tayo dumana sa ganon. Hindi po ba? May mga moments sa buhay natin na talagang sinasabi natin na, Lord, hindi ko na po kaya, bibigay na po ako. Subalit, hindi po tayo pinababayaan ng Panginoon. Amen po ba? Sa kabila ng kabigatan ng ating mga dinadala sa buhay, napakabait ni God, nakakadaan tayo, nakakalaya tayo, nababagtas natin yung daan upang at the end, maramdaman po natin yung kagalakan na mula sa Kanya. Palakpakan po natin ng Diyos na buhay. Hindi pa po ba sapat na dahilan yan upang ipadama sa atin ng Panginoon ang Kanyang wagas na pagmamahal sa atin? Ang bawat isa po sa atin ay minamahal ng Panginoon. Amen po ba? Pantay-pantay. Walang mayaman, walang mahirap, walang mangmang, walang matalino. Pantay-pantay po ang pagmamahal sa atin ng Panginoon. Bakit hindi po natin maramdaman yan? Hindi po natin nararamdaman ang wagas sa pagmamahal sa atin ng Panginoon sapagkat hindi po natin masyadong pinapansin. Pero ang sabi nga po, sa mata ng Diyos, pansing-pansin niya tayo. Tayo pong mga anak niya ang hindi masyadong pumapansin sa Kanya. Nabasa ko nga po yung post ni Mother sa internet, hindi ko lang po masiguro kung kanina yun o kung kagabi, na nag-comment po ako doon na kung tayo sip-sip sa ating boss, dahil marami tayong natatanggap na biyaya sa pamamagitan po ng boss natin sa ating trabaho, ang naging komento ko po doon, higit at lalo tayong dapat magsip-sip sa Panginoon. Amen po ba? Palapakan po natin ng Diyos na buhay. Bakit hindi po tayo magsisip-sip sa Kanya? Meron po ba siyang hindi maibibigay sa atin? Lahat po ng gusto nating hilingin sa Kanya, name it. At sigurado po, maging tapat lang tayo sa Kanya, ibibigay niya. Amen po ba yon? Problema ba asawa? Kinukonsumi ka ba? Uuwi laging lasing? Sugarol? Sa kaparaanan po ng ating Panginoon, siya po ang gagawa ng kaparaanan para po yung kalbaryo natin sa ating asawa ay ating maibsan. Gayon din po sa problema sa ating mga anak. May anak ka bang sobra sa barkada? Na halos hindi na umuwi ng bahay, umuwi man ni hating gabi, uwi sa'yo, lasing pa? Wala po tayong magagawa upang sila'y magbago. Subalit maging makatotohanan tayo sa Panginoon, siya ang gagawa ng kaparaanan para yung mga pasakit sa buhay natin, siya ang hahaplo sa kanilang mga kalooban upang magkaroon ng kapayapaan ang bawat isa sa ating tahanan. Amen po ba yun? Walang hindi maibibigay ang ating Panginoon. Kaya po sa Kanya po tayo magsipsip. Huwag po tayong magsipsip sa tao, sapagkat ang tao hindi tayo sigurado sa mga ugali. Baka sa harap, mabuti, pero pag nakatalikod na, iba na yung inuugali. Subalit sa Panginoon, matalikod, maharap, malayo, malapit, iisa lang po ang Kanyang pagtingin sa ating bawat anak na nagpapakasakit at nagsusumikap na maging tapat sa Kanya. Alam niyo po, sa bawat araw na ako'y nandito, mayroong magagandang aral na iniiwan sa atin ng Panginoon. Kung tayo may
problema sa buhay, may pasanin sa buhay, wag po tayong tatakbo sa tao. Sa Diyos po tayo tumakbo. Sa Kanya po tayo magpakatotoo. At kung tayo po ay mananalangin sa Kanya ng tao sa puso sa ating kalooban, ang ating pong panalangin ay Kanyang pakikinggan. Napatunayan ko na po ito sa maraming pagkakataon sa buhay ko. Hindi ko na po mabilang. Yung mga tinatawag na big events na nangyari sa buhay ko, noon ko po naramdaman ang presensya ng Diyos kung paano po niya ako sinaklolohan. Ang isa na pong hindi ko malilimutan, bagamat ito na ipahayag ko na, subalit hindi po ako magsasawa na ipahayag ang kadakilaan ng Panginoon sa pamamagitan po ng mga pangyayaring ginagawa sa buhay ko. Yung pong isa sa mga anak ko, na yun nga po, dati na po siyang seaman, subalit sa pamamagitan ng mensahe ng Banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, nagmensahe po sa anak ko at sinabing, hindi ka na sa tubig. Ikaw ay dadaling ko na sa kalupaan. Sino po ang nangungusap? Ang Apo Kunching po bilang ginagamit ng Banal na Espiritu. Sapagkat kung bilang tao, paano po niya masasabi yun sa anak ko na sabihin niya na hindi ka nasasakay sa barko, hindi ka na para doon, hindi ka na sa tubig, dadalhin kita sa kalupaan, Canada ang pangalan. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Alam niyo po, ang salita ng Banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, hindi po nagkabula. Wala sa hinagap ng kaisipan ng anak ko na siya'y makakapunta ng Canada, sapagkat wala naman siyang application. Paano ako maming makakapunta sa Canada? Hindi naman ako nag-a-apply. Subalit sa pagkilos ng ama, 1 linggo lang, pagkatapos na binanggit ng Banal na Espiritu sa kanya ang mensaheng niyaon, may tumawag sa kanyang kaibigan at sinabi sa kanya, pare, baka interesado ka magpunta sa Canada, puntahan mo yung agency na to. Alam niyo po, wala pa pong 1 buwan. Naganap ang mensahe ng Banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Nakarating po sa Canada ang anak ko, isang pera man walang ginastos. Nag-abono sa medical na 1,500 pero nirefund pa din sa kanya. Subalit, ang kalooban ng Ama hindi natin kayang talusin. Talagang sinusubukan ng iyong katatagan. Akalain niyo po ba na pag-alis ng anak ko, pasakay sa eroplano, na-detect sa maleta, may bala ng 45 sa loob ng maleta. Napakalaki pong problema yon kung iisipin. Pero, subalit, inisip ko po na meron pa ding magandang dulot ang Panginoon para sa amin. Alam niyo po, paano na lamang kung pagdating sa Canada, saka iyon nahuli. Paano po namin siya matutulungan kung nanduroon na siya? Sigurado pong kulong ang aabutin niya. Kaya po minarapat ng Panginoon na dito pa lang sa Pilipinas, ma-detect na. Hindi po babahay ang Diyos? Palakpakan nga po ulit natin ng ating Diyos na buhay. Alam niyo po, kung wala ka sa Panginoon, pag narinig mo yung balita ng anak mo na yon, para kang pinagsakluban ng langit at lupa, sapagkat hindi mo na alam kung ano ang gagawin. Kinuha po siya, in-escorta ng pulis at in-interrogate siya kung bakit may bala ng 45 doon sa loob ng maleta niya. Mabuti po, sa gabay at patnubay ng ating Panginoon, natuto siyang sumagot na ang daddy niya ay isang pulis, ginamit niya yung jacket ng daddy niya, binaon niya, nadala niya, hindi niya alam na meron palang bala ng 45 sa bulsa. Kaya ang ginawa po ng mga pulis sa airport na nag-i-interrogate sa kanya, nag-verify sa krami kung talagang pulis ang asawa ko doon. At napatunayan naman pong pulis, kaya naabswelto po yung anak ko, nakalipad papuntang Canada. Kung hindi sa kaparaanan ng ama, hindi po magaganap ang ganun. Kaya po yung mga nagaganap sa buhay natin, bagamat ito'y pagdali sa iyo pagsubok, wag po tayong manlulumo. Sapagkat siguradong merong magandang mensahe ang Panginoon, kaya minarapat niyang mangyari ang mga ganun sa ating buhay. Ano po yung magandang pangyayari yun doon? Yun na nga po, paano nga po kung sa Canada siya nahuli? Makukulong po siya doon. Hindi pa man siya natatapak sa lupang Canada, kulong na agad. Pero hindi po yun ang kalooban ng Ama. Ang kalooban po ng Ama, dadalhin siya sa kanyang lupang pangako para pong yung Kaneyan sa Biblia na pinagdalan sa mga Israelitas, yun po, hindi po nabigo ang aking anak. Kaya ako po'y talagang buong-buo ang aking pananalig. Nang malaman ko po na siya kinuha ng pulis, alam niyo po ang ginawa ko, na lumuhod ako at nanalangin ng mataimtim sa ating Panginoon. Ano po ang ibig kong ituran? Ano man po ang nagaganap sa ating buhay, pagsubok na ating tawag, pagdalisay sa mga alagad, ang tanging lunas lamang po ay panalangin. Amen po ba? Ano po ba ang dinadala ninyo sa buhay ninyo? Meron kayong karamdaman?
Meron ba kayong mga problemang pinagdadaanan? Problema sa buhay, problema sa utang, problema sa tao, problema sa kung ano-anong bagay? Hindi po iyan mare-resolve sa malabis na pag-iisip. Kapag ito'y ni-resolve ninyo sa malabis na pag-iisip, magkakasakit lang po kayo ng nerbiyos. Ang dapat po nating gawin, iintrega natin sa Panginoon. Hayaan mong ang Diyos ang kumilos upang ang ating mga dinadala sa buhay natin ay ituro ng Ama ang kaparaanan upang tayo ay makahulag po sa anumang pagsubok na pinagdadaanan natin sa ating buhay. Amen po ba yun? Marahil po, yung pong binabahagi ko na ito, marami nang nakaranas. Yung talagang nagsumikap na maging matapat sa Panginoon, ito po ay naranasan na. Kaya mga kapatid, tanggalin niyo po ang lumbay sa inyong kaisipan. Sapagkat sa oras po na to, ang sino man pong may kalumbayan sa inyong puso't kaisipan, batid na batid po ng Ama yan. Amen po ba? Tanging ang Diyos lamang ang nakababasa ng kaibuturan ng ating puso at damdamin. Kaya ano yung hindi niya alam? Wala. Lahat ay alam niya. Lahat ng problema pinagdadaanan mo, alam niya. Subalit anak, ang wika nga niya, magtibay ka, maghintay ka, sapagkat hindi sa habang panahon ay bagyo, sisikat ang araw at mararamdaman mo ang aking wagas sa pagmamahal na mula sa Kanya. Kaya kung ikaw ay nanlulumbay, lalapitan ka ng Panginoon at sasabihin niya, mayroong lumbay sa iyong mga mata, parang kay bigat ng iyong dinadala. Kahit di mo man sabihin, damdamin mo'y damang-dama niya rin. Huwag kang malumbay, aking minamahal. Apo Kunching ay naririto lang. Asahan mong mayroong kang kaibigan, sa'yo'y nagmamahal. Kung kailangan mo siya, sa sandaling ika'y nalulumbay, siya'y hanapin mo, at ang dalahin mo ay daraan. Kung kailangan mo siya, na para bang ikaw ay bibigay, pusong may kirot ay papalitan niya ng galak. Sa sandaling kailangan mo siya, narito ang mga palad niya, masdan ang init at lamig niya. Ang banal na Espiritu ay buhay sa Kanya. Kung kailangan mo siya, sa sandaling ikaw ay bibigay, siya'y hanapin mo, at ang dalahin mo ay gagaan. Sa sandaling kailangan mo siya. Yan po ang ilagay ninyo sa puso't kaisipan niyo. Hindi man kayo magsalita, alam ng Diyos ang laman ng puso't kaisipan mo. Maging tapat lamang tayo sa Kanya. Ang lahat ng ito ay papawiin niya upang maramdaman namin ang tunay na galak na mula sa Kanya. Magandang umaga po at maraming salamat. Natutong kumanta. Thank you, Tita Beth. Narinig niyo po. Narinig niyo po yung sinabi niya. Totoo po yun. Huwag tayong bibitaw sa Kanya. Alam ko kayo nandito dahil ang bawat isa ay may problema. Sa totoo lamang po, ako aaminin ko sa harapan ninyo sa umagang ito. Kung ako man ay nakikita niyong lumuluha sa inyo ngayon dahil
Ito po ay hindi, ang luhang ito na makikita nyo, ang papatak sa mata ko, na katulad dati ng luha ng kalungkutan, ngayon po ay luha ng kagalakan na. Alam po ninyo, ang istorya ko kung bakit nandito kami, dahil doon sa aking panganay na si Lovely, tayo kang anak, dahil doon sa kanyang kidney problem po. Pero alam po nyo, hindi lamang po isang anak ko ang may problema sa kidney. Dalawa po sila, itong anak kong pangalawa. Anak G, tayo ka. Siya po yung anak ko na sinasabi ni Apo na wag akong magagalit dahil magiging lolo na pala ako. Siya po yun. Sino po ba ako para magalit? Banal na Espiritu po yung nagsalita sa akin sa katawan ng Apo kong Ching. Huwag po kayong malungkot. Lahat po tayo may kanya-kanyang problema. Pero tandaan nyo po ito. Hindi ibibigay sa atin ni Lord ang problema na hindi natin kaya. Yung problema na yan, isang dahilan yan. Tinitest niya tayo kung hanggang saan tayo, kung gaano tayo katibay. Kaya po, maging matatag tayo. Yan ang susi sa ikapagtatagumpay natin. At yung paniniwala natin sa Kanya, pananampalataya, lalo natin palakasin. Amen po ba? Opa. Ngayong umaga po, may isa pa rin po akong ibibigay sa inyo na siguradong kapupulutan ninyo ang lahat ng maririnig nyo sa Kanya. Dahil ang taong ito ay sobra din ang sakripisyo niya dito sa Kapatiring Divine Mercy. Ipinakikita din niya ang kanyang katapatan sa paglilingkod. Alam po ninyo, napakahiwaga ng dambanang ito. Dito pala sa dambanang ito, marami akong makikilalang tao, marami akong makakahalubilo. Ang taong ito ay minsang ang magulang ko ay kaprobinsya pa nung parents ko ang taong ito. At dito rin namin nalaman, dito sa Dambana, dito kami nagkakwentuhan, kaya po siya ay halos hindi ko naman ituturing na iba na rin. Dahil kaprobinsya nga nung parents ko, kaprobinsya po na rin. Marinig po ninyo sa kanya ang hiwaga ng Panginoon kung paano siya napunta rito. At dating ang tinawid niyang landas ay talagang mahirap na paliwanag. Pero ngayon, makikita nyo lang siya, siguro sasabihin niyo, panatag na siya. At ang tamang landas at tinatahak niya ngayon. Wala pong iba kung hindi si Mother po, ang Mother of the House, Mother Maris. Salamat po, Ama, muli sa araw na ito. Ipinahintulot mo na magpahayag ng iyong kabutihan, kadakilaan sa aking buhay sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu sa katawan na aming mahal na Apo Kunching, na tuwiran mong pinadama na kailanman hindi ka nawalay. Bagkus patuloy ka nagmamahal at sa bawat araw kami iyong ginagabayan. Amen. Salamat sa iyo, mahal na kapatid, na kababayan ko. Alam niyo po, habang umaawit po kanina si Mami Beth, iniisip ko po kung ako'y bibigyan ng pagkakataon ng Panginoon na magpahayag sa inyo. Talaga pong napakadakila ng ating Panginoon at parang linasbak po sa akin ng Panginoon yung kaukulang kaganapan nga po sa aking buhay na sinabi niya na ito po ang katotohanan na dapat po nating kamtin. Na tayo pong mga payak na nilalang na sa paningin ng tao ay pobre, huwag po tayo malumbay sapagkat mayroon pong tamang kahatulan, may tamang timbangan, tanging ang Diyos ang ating sandigan. Amen po ba yon? Buhay po ba ang Diyos? Nais ko lang po isalaysay sa inyo habang umaawit nga kanina si Mami Beth. Pinakikita po sa akin yung pinagtrabahuan ko po dati. Way back 1990 po ito. Pero hindi po ito mahaba. Naalala ko lang kung paano ang Diyos ay magparusa at naalala ko rin ang paano ang Diyos ay magpatawad. Sa katotohanan lang po, sabi ko nga po sa inyo, minsan naihayag ko na ito, subalit hindi kumpleto. At ang kaparaanan ng Diyos, kung paano niya itong pina-flashback sa aking isip, ito po yung nagpupumigla sa aking puso para lalo ako maglingkod sa Diyos. Amen po ba yun? Way back 1990, nang ako po ay makapagtrabaho sa isang hotel. Ito po ay, ng mga panahon na yon, mga 4-star hotel po siya, kasama siya sa mga 3-star to 4-star hotel. Sapagkat, ng mga panahon po na yon, halos nasa kulang 50 rooms po yung pinagtatrabahoan ko po na yon. Ang supervisor po doon ay yung aming kamag-anak po ng aking tatay na siguro po mga third cousin na aking father. At ipinasok po niya ako doon ng mga panahon na yon. Nung panahon po
na yon, ang aking anak ay 3 years old na. At ang sweldo ko lang po ng mga panahon na yun ay 700. Sa kaparaanan po ng ating Panginoon, yung boss po namin na babae, kaibigan po yun ni Imelda Marcos, sa Visayas po. At ang nakita ko po sa kanya ng mga panahon na yon, ang edad po niya ay nasa 65 up. Ang edad po niya noong mga 1990 po na yon. At nakita ko po kung gaano siya ka-organize sa kanyang mga gamit. Na sa aking pakiwari po, nabalik sa akin balintataw kung paano nakita ko yon, parang doon po pumasok sa akin na yung boss ko noon ay boss ko rin ngayon, na sa pamamagitan ni Apo Kunchig, ganun din siya ka-organize. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Papasok po ito doon sa tema na ibibigay ko po sa inyo. Na mga panahon po na yun, napakalaki po ng tiwala niya sa akin sapagkat siguro 21 years old lang ako noon. At ang aking tita, Chahin, ay talaga pong lagi po niya ako inuutusan. Sapagkat nakikita po siguro niya yung liit ng aking paa, liksi naman ang aking pagtakbo. May elevator po yon hanggang 4th floor. Subalit yung boss po namin na yon, hindi po kami niya pinagagamit elevator. Tumatakbo po kami sa hagdanan para makarating kami sa unang palapag, pangalawang palapag, tatlong palapag, hanggang 4 na palapag. At kapag tumakbo po kami, dahil stricto po siya, kapag nakasakay siya sa elevator, iniiwasan ko po siyang masalubong. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Bakit po? Napakalaki po ng takot ko sa kanya sapagkat ang hilig po niya magmura. Babae po siya, subalit mahilig po siya magmura. At kapag nagmura po siya, ang gagamitin po niyang salita, Bisaya. Kaya yung pagka-Bisaya po na yun na, halimbawa sa Leyte, mahirap po yung pagkaintindi ng Bisaya po nila. Kaya kapag nagmumura po siya, talaga pong mararamdaman mo sa puso mo na tumatago sa puso mo dahil noong mga panahon na yung kawawa ka sa paningin ng tao. Amen po ba yun? Bakit ito po ang pinasbak sa akin? Alam niyo po, nabalik lang sa akin. Noong mga panahon na yun, naranasan ko pong murahin ng aking boss. Doon sa pagmumura na, ang gusto niya, maging perfect yung gawa ko. Sapagkat sa hotel po, yung tsahin ko po ay naka-assign sa housekeeping department, isa po ako doon sa mga empleyado sa housekeeping department. Ngayon po, yung boss ko po na yun, mahal na mahal ako. Bakit sa dami-dami nang ma-assign, gusto niya, doon ako i-assign sa CR? Buhay mo ba, Diyos? Amen po ba yun? Opo. At ngayon na pagnilayan ko, ang gusto ng boss ko, yung CR na yon, laging mabango, laging malinis, walang makitang kalawang, o kahit na ano. At pwede kang kumain sa loob ng CR sa linis. At lahat ng gamit sa paglinis ng CR, binibigay niya sa akin para makita niya na malinis yung CR, sapagkat yun ang pinakamahalaga sa isang hotel. Amen po ba yun? Alam niyo po, kapag nag-inspection po siya ng buong room, ang una niyang hahaplusin niyan, padadaanan ng kanyang kamay, yung mga gilid ng bintana, kung may makikita ang lakabok. At pagkatapos po niyan, ang huli, yung CR. Sa CR, ang tagal po niya mag-stay doon. Tinitingnan mga paikot ng gripo, tinitingnan mga paikot ng lahat po talaga, binabaybay ng kamay niya ang mga tiles. Kaya kapag may nakita pong dumi, talaga pong hindi ka makakatanggi sapagkat hindi naman maunawaan dahil boss sila. Pikit mata ko pong tinatanggap po yun. Sa kabila na sa akin, sa palagay ko'y malinis na, subalit sa kanya hindi, pikit mata ko pong tinatanggap. Hanggang dumating po yung takda na tuwing doon sa bahay niya, na nakasama din sa hotel, halos equivalent po yun ng mga 5 rooms, yung sa bahay po niya. Kapag nagpakabit po siya ng kurtina at nagpalinis siya ng buong bahay, wala siya ibang utusan kundi ako. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sige, pag nilayan niyo po ito, bakit ko po ikwento sa inyo? Sapagkat sa aking pagninilay, lahat ng ito may kaugnayan sa paglilingkod ko ngayon sa Diyos. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Lahat ng kaapihan ng tao ay naranasan ko. Nung time po na yon, habang inuutusan niya ako maglinis ng kwarto niya, bawat isang sapatos niya, pinupunasan ko po yan. Sapagkat naka-organize po yan sa isang cabinet. At lahat ng klase ng gamit niya, naka-organize din sa isang cabinet, kanya-kanya ang kulay. Maging sa kanyang mga room at hindi po siya pumapayag na kapag binaliktad mo nilinis mo yung kama niya, hindi babaliktad rin yung kutsyon. Ay napakabigat po. Lahat po yun dinanas ko mga kapatid. Alam niyo po, nung dumating ng takda, na sa kabila ng paglilinis, kaayusan, lahat, doon ko po natutunan sa kanya lahat. Inidulo ko po siya nung time na yon, sapagkat hindi ko pa kilala kung sino ang dapat ko iduluhin. Sa kabila ng pinagagalitan niya ako, sa kabila ng lagi niya ako minumura, inidulo ko po siya. Saan?
sa kalinisan at ka-organize ng kanyang ginagampanan. Buhay po ba ang Diyos? At nang panahon po na yon, sabi ko po sa aking sarili, napakababa siguro ng tingin sa akin ng matandang ito. Ano po? Napakababa ng tingin sa akin ng matandang ito. Subalit sa kabila ka ako na hindi man siya siguro sisiyahan sa aking ginagawa, bakit ako ang lagi niyang inutusan? Bakit ako ang lagi niyang tinatawag? Bakit ako ang gusto niyang kasama noong mga time na yon? Yun po ang tanong ko. Hanggang dumating yung takda na nalagay ko po sa isip ko na balang araw, magkakaroon din ako ng ganito. Yung lapad ka ako ng nililinis ko na ito, bibigyan din ako ng Diyos. Noong mga panahon po na yon, at noong panahon po na yon, nakikita po niya na tumutulo ang luha ko. Ang mga kurtinang kinakabit, lahat di kabit na ginagano isa-isa, ay napakaliit ko po, tumutungtong ako sa mataas na bangko. Wala akong kasama. At sa oras ng pagkain, kapag tinawag na po ako, alam niyo po kung anong pinakakain sa akin? Lahat ng tira niya, kainin ko daw. Buhay po ba ang Diyos? Bakit ito na flashback sa akin? Alam niyo po, dahil ng mga panahon na yon, sa payak na buhay, sa mga pinagdaraanan na ito, hindi po pala kasi sisisi. Yung mga taong ginamit sa'yo, na naalala ko yung post ni Ma'am Bibet, yung mga taong ginamit sa'yo para maging matibay ka, dapat mo pa pala silang pasalamatan. Buhay po ba ang Diyos? At yung mga taong ginamit sa'yo, na alam mo na inapi ka, hindi po pala dapat ikaw ma-hate sa kanila. Amen po ba yun? Sapagkat ngayon po na flashback sa isip ko, na kung walang mga ganapang ganun, hindi ko malalaman sa sarili ko na kaya ko pala. At kaya pala na kaya ko at hanggang ngayon ay kaya ko, may Diyos pala na nakagabay sa akin. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, ng mga panahon po na yon, isang araw, sabi po niya sa akin, halika, akala ko mabait na siya sa akin. Kumain ka, Eka. Di syempre po, sabik na sabik po ako sa mangga. At kapag nakikita ko po yung mangga na yun, pinabibiyak po niya yan sa gitna. Siyempre po, may natirang buto sa gitna. Pagkatapos po niyang kinain, akala ko po ibibigay niya sa akin yung banggang pinabiyak niya sa akin. Alam niyo po ang ginagawa po niya? Tatanggalin niya yung buto at sabi niya, sulong, kainin na di. Sabi niya, kain na di. Sabi niya, kainin mo ang buto. Sabi niya, simutin mo ang laman sa buto at masarap yan. Nakaganyan lang po ako. Sabi ko, Ama, nung mga panahon na yun, hindi po ko pa natatawag na Ama, Diyos ko. Sabi ko, itong matanda na to, ano po? Siyempre sasabihin mo, itong matanda na to, bakit ganito ang pagtrato niya sa akin? At nang dumating ng takda, mga kapatid, sabi ko nga sa Panginoon, walang malilihim sa Kanya. Alam niyo po yung hotel na yun ngayon, bangkarote na. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Bakit ito ang binahagi ko po sa inyo? Sapagkat ang ating Panginoon, sa aking pagninilay, siguro po hindi ako magiging mayabang, maging sa inyo maaaring naganap. Lahat ng umapi sa inyo na mabuti ang ginawa ninyo, mababaybay niyo po ang mga kaukulan na kanilang mga buhay ngayon. Pinarusahan sila ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Anong nais ko po ituran sa iyo minsan? Sa kabila po ng pagpapatawad natin bilang tao, kapag ang Diyos po pala ang sinakta ng kapwa-tao doon sa ginawa sa iyo dahil mabuti ka, alam niyo po, hindi kayang liripin kung anong ihahatol sa iyo ng Diyos. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At yan po, sa bawat araw, kapag pina-flashback po sa akin ang mga kaganapang yaon, sadya po talagang amazing. Sapagkat, doon ko po lalong naramdaman na mahal ako ng Diyos. At nang panahon na yon, hindi lingid po sa inyo ang aking nakaraan at hindi ko po yung kinahihiya. Sapagkat ako nga po ay unwed mother, nakita ko po kung paano ang kaukulan na sasamantalahin ka ng tao. Amen po ba yun? Naroon yung sasamantalahin ng kahinaan mo para lang akitin ka. At kapag ikaw ay hindi gabay ng Diyos, maaaring mapariwara ka. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya nung mga panahon po na yun, napakarami pong guest sa hotel. At yung mga guest sa hotel na yun, bawat tingin sa'yo, may ibig sabihin sa'yo. Ang kainaman naman po sa boss namin, mayroon po siya alituntunin na hindi kami maaaring pumasok sa kwarto, lalo higit kung seconds o minutes lang. Sapagkat babae po kami, dahil bawal po yun. Isa po yun sa mga rules and regulation, amen po ba? Sa hotel, na mga may makilalang mga hotel. Bawal pumasok lalo at babae. At ng mga panahon po na yun, napakaraming tukso po ng mga panahon na yun. Subalit sa palagay niyo po ba, bakit hindi po ako nakapag-asawa? Sapagkat pinangalagaan ako ng Diyos at ang gusto niya, sa Kanya ako manahan. Buhay po ba ang Diyos?
Ibig sabihin, mga kapatid, napakaraming sakit na dulot ng tao sa buhay ko. Sa kaganapan sa aking buhay, halos itakwil ako. Naranasan ko po yun hanggang dumating ngayong punto na sa institution po ako nanganak na ayaw nila akong arugain. Dumating sa punto ko yun. Subalit salamat sa Ama, sapagkat yung mga kaganapan po pala na yun, kapag maalala mo ngayon, hindi po pala yun ang ipanghihina mo, kundi yun ay magiging lakas mo, sapagkat alam mo na simula sa simula, ginabayan ka na ng Diyos. Buhay mo ba ang Diyos? Kaya sa bawat araw po, na ako'y naglilingkod ngayon sa dakong ito, kapag naaalala ko po yun, nangingiti po ako, at lagi ko pong sinasambit sa Panginoon, maraming salamat sa iyo, Ama, sapagkat sa kaparaanan na dulot mo sa akin, na noon ay hindi ko alam na kasama pala kita. Ikaw pala ang lahat ng may pakanan nito. Buhay mo ba ang Diyos? Amen po ba yun? Na ang ibig sabihin, hindi pakanan na ako'y pinahamak ng Diyos, kundi pinahintulutan lang niya maganap sa buhay ko, para sa ngayon, maipagsigawan ko po sa inyo, na anuman ang pinagdaraanan nyo, anuman ang sakit na dulot sa inyo ng tao, magpatawad po kayo, sapagkat mayroong totoong kahatulan, tamang timbangan, at magbibigay ng kaparusahan sa mga taong nagkasala sa inyo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, yan lang po sa tuwina ang aking dinarama at nagsusumiksik sa puso ko, bakit ayaw kong bitawan ng Diyos? Bakit ako'y natatakot na iwanan ng Diyos? Sapagkat sa isip ko pa lang, kapag binabalik sa baliktataw ko ang bawat kaganapan, kung magaganap ngayon, hindi ko na kaya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sapagkat, bakit ko sinabi hindi ko na kaya? Sapagkat kung magaganap yun ay patutupad niya uli, wala ako sa kanya. Amen po ba yun? Subalit lang dahil nga pinauna niyang pinatupad, alam ko, nakasama ko siya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, nawa po sa bawat araw, kung paano pong binahagi ng mga kapatid ko, narinig niyo po ang bahagi ni Mami Beth, yung mga imposible na hindi natin kaya ay kaya ng Diyos. Na sa bawat araw, lagi po siya nagsusumigaw sa puso natin. Bakit mo rin pinahihirapan ang isip mo? Bakit mo pinahihirapan ang kalooban mo? Samantalang buhay ako. Yun lang po, unawain lang po natin sa ating kalooban. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu na mangungusap sa inyo, sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching na naglalahad ng mga aral, tanggapin po natin sa ating kalooban at mararamdaman niyo po ang kapayapaan, ang katatagan, ang pagtitibay, pagtitiwala at higit na pag-ibig ng Diyos sa bawat araw. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, nawa po ang binahagi ko po sa inyo ay magsilid sa inyo ng malalim na pananalig pa sa Diyos. At ito isisingit ko na rin po, kapatid. Nung nakaraang araw, sabi ko nga po, ako ay nagkaroon ng pagsubok sa aking alaga. Kasalukuyan po yun. Pinaisip sa akin ng Panginoon na habang natutulog siya, maghalungkat po ako sa aking aparador. At nakita ko po yung napakarami pong anay. Hindi ko po akalain na papasukin po yung tahanan namin ng anay na dumaan po sa mga outlet. At nang pumasok po yung anay na yon, nung araw din na yon, hindi ko pinahintulutan na yun ay tigilan. Kundi pinatay ko din nung araw na yon at sinunog yung mga inanay. Alam niyo po kung ano ang pinasok sa akin ng Panginoon? Yan ang katotohanan, anak. Hindi ka maaaring mag-imbak ng kung ano-anong yaman sa lupa sapagkat kakainin lamang ito ng tanga. Samantalang ang laman lang naman ng aking aparador ay yung mga remembrance ng mga kaibigan, mga, sabi ko nga, mga pabango, kung ano man. So ang ibig sabihin ko, nilabas ko po lahat at pinagmasdan ko lang. Sabi po ng aking kapatid, Manang, ang dami mo palang pabango, bakit hindi ka namimigay? Sabi ko, binigyan ko na kayo lahat. Pero pinahintulutan ng Panginoon na maganap ito para makita nyo. Buhay mo ba ang Diyos? Ibig sabihin, kung anong mayroon kayo, wag nyo itatago. Sapagkat may kaparaanan din ng Panginoon para yan ay mawala. Amen po ba yun? At sa kaparaanan po na yun, dinilagay ko na po, ano po? Pagmulat ko, wala na isa-isa pa lang, kinuha ng aking mga kapatid. Hindi ako nalumbay. Bakit? Kaysa ang makinabang ay walang pakinabang, pakinabangan na ng may pakinabang. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At bukod po doon, nung araw din po na yun, dahil sa mga anay na yun, naalala ko po noon ang bahagi ng mahal na Apo sa ungkol sa mga anay. Pinakita rin ng Ama, gaano man kalalim ang pagtaguan ng may kasalanan, darating ang takda na siya'y mamamatay. Buhay po ba ang Diyos? At bukod pa doon, nung pagtungo ko dito, na dito na po ako naligo, isipin niyo po, naiwan ko po yung towel ko. Sabi ko kay Chris, anak, naiwanan ko pala ang towel ko dyan uli ako maliligo. Sabi ko sa kanya, sapagkat tataguan ko yung alaga ko. Isipin niyo po, dinago ni Chris sa loob ng aparador. Nang inilabas po, sandaling oras lang dumating ako. Nung
ginamit ko po ang towel, puro langgam. Eh, siyempre po, hindi ko na tiningnan dahil alam ko malinis po yun. Nung ako'y naligo at nagpunas na, ang daming kumakagat sa katawan ko. Ama, napasigaw ako, ang sakit-sakit, yung langgam pong panis. Ang dami po, ang dami. Sabi ko, Chris, bakit hindi mo nakita, anak, ang langgam? Alam niyo po ang sabi sa Espiritu, maging ikaw hindi mo rin nakita. Buhay mo pa kay Diyos! Anong nais ko po ituran sa inyo? Yan ang katotohanan. Marapat lamang tayo magsuri sa lahat ng ating ginagampanan. Sapagkat ang kalaban, maaari ding magpadala ng kaukulan na makapagdudulot sa iyo ng sakit. Subalit ang ating Panginoon, kung ang lahat na ating gagawin ay susuriin natin, ang ating Panginoon ang mangangalaga sa atin. Buhay po ba ang Diyos? At pagkatapos po noon, nakita ko rin po ang pagtitimpi na sa kabila po ng lahat ng yon, pinakita rin ng Ama na ang lahat ng uri ng hayop ay marunong kumagat. At ang mga kakayanan nila, kung sino ang dapat nilang kagatin, pinipili din nila. Eh, po ba yun? Ganon din po ang tao. Kaya tao, marunong ka bang kumagat? Gamit ang dila mo? Huwag mo nang gawin ito. May amang magpaparusa sa'yo. Muli, magandang umaga at maraming salamat. Maraming salamat po, Mother. Talaga pong mother siya ng Mother of the House. Sa murang edad, sa kanyang karanasan, ay hindi matatawaran. Kaya po, laging maririnig natin sa kanila, sa tuwina't silang magbabahagi, lagi ang binibigay sa atin ay kalakasan. Kalakasan ng loob, na anuman ang problema ang kinakaharap natin, patatapos din yan. Basta wag lang tayong bibitaw sa Kanya. Amen po ba? Ngayon naman po, ang tatawagin ko, hindi ko po alam kung siya po ay saan nagmula. Basta ang alam ko lang yung pangalan niya. Marivic Maglaki po. Nandiyan po ba siya? Ay, Mary Ann. I'm sorry. Mary Ann Maglaki po. Ay, kayo po ba? Ako po si Mary Ann Maglaki. Ako po ay may sakit na diabetes po at saka po sa pulmon po. Tapos po, ang dami namin po pinuntahan na espesyalista na mga doktor na ang mahal po ang gamot na binibigay po sa akin. Pero hanggang ngayon po hindi po umalis. Pero sa tulong ng gabay na espiritu ni Apo Conching, napagaling po ako. Maraming salamat po. Tapos na. Maraming salamat, kapatid. Wala po bang ibig na mag-volunteer dyan? Baka po meron. Merong isa, mag-volunteer. Okay, mag-volunteer. Pero tatawagin ko pa rin po siya. Actually, siya po, kanina ko pa talaga dapat. Una-unahan pong tatawagin ko talaga. Pero kung natatandaan nyo, tumitingin ako sa kanang bahagi, wala po siya. Sabi nga nung anak ko, si Tita Josie ba nandyan? Wala eh. Pero nakita ko kasi dumaan si Tita Josie. So ngayon po, nabanggit ko na yung pangalan ni Tita Josie. Kasi medyo madalang na po kaming nagkikita ngayon eh. Pagka nandito ako, natatapat, wala si Tita Josie. Mapapakinggan po natin sa kanya kung anong hiwaga ng Panginoon ang nangyari sa buhay niya simula nung tanggapin niya ang Panginoon sa buhay niya. Alam ko na napakaraming hiwaga. hindi ko na pwedeng banggitin yon. Tinatawagan ko po dito sa ating harapan, Tita Josie Tolpo. Para akong bagong-bago muli. Pero lahat po, unang-una po sa lahat ay ako po ay nagpapasalamat po sa inyo at magandang araw po sa inyong lahat na ako po ay nakabalik sa araw na ito at sana ito po ay tuloy-tuloy na. Mula po ng July last year po hanggang sa ngayon ay hindi natapos o tuloy-tuloy po ang pagdadalisay sa akin. Mula po July 2012, ang aking mong mata, ang aking naging pagsubok.
Naging isang taon na po siya noong July 27 sa taon na ito. At nagkaroon uli ako ng hindi ko na po tatawagin pagsubok, kundi pagdadalisay. Yun po naman ay isang bagay na completely po nawalan ako ng kasambahay. At yun po ay ginawa ko. At sa aking pagninilay nung ako po ay nag-iisa sa aming tahanan, maraming bagay po ang naipakita sa akin at ipinasilay ng aking Panginoon, ng ating Panginoon, na kung ing dati mong buhay, na ikaw ay nagkaroon ng maraming kasambahay, ipapadama ko sa iyo, bilang isang pagdalisay ko sa iyo, kung paano ang isang kasambahay. Yun po ay nagawa ko po lahat hanggang sa naramdaman ko po na ang sabi ng Panginoon, ito ay ipinapakita ko sa iyo, ipinagagawa ko sa iyo, upang ikaw ay 100% na madalisay ko at ikaw ay magiging akin. At ikaw ay magkakaroon pa ng maraming pag-aatas na ibibigay ko sa iyo. At yun, sa nadadanas mo yun, na hindi ka nagrireklamo at hindi ka nagsasabing, bakit ako pa? Bakit akala ko ba'y naglilingkod ako? Bakit ako naghihirap? Hindi po ako nagtanong sa Panginoon. Kundi tinanggap ko po, nagnilay po ako kung bakit. At yun po ay isang kaparaanan ng kung tinatawag na kahinaan ko, yung wala akong kasama sa bahay. At hanggang po ako, umiiyak po ako, naglilinis po ako ng CR namin. Umiiyak po ako. Sabi ko sa buong buhay ko, hindi ko nagawa ito. Ako'y nagpapakototoo. Sasabihin ko po sa inyo, naglaba po ako, lahat po ginawa ko ng isang kasambahay. At yun po ay lalo akong lumakas. At doon po, napagtingin ko sa sarili ko, abay, maganda pa rin naman ako. Hindi na. Ang aking mga kamay naman ay hindi naman po nagkakulubot, hindi naman po nagkaroon ng mga ugat-ugat. So sabi ko, Ama, napakabuti nyo. Babalik ako sa dambana nyo na ako ay maganda pa rin, kagaya ng pagkakagawa, pagkakalikha ninyo sa akin. Subalit, ang pinakamahalaga po ay ang pagninilay na kahit hindi ka napupunta sa dambana, kung tinanggap mo siya, bago ka nagkaroon ng mga pagdadalisay, nagkaroon ka ng mga pagsubok, at hindi ka makarating kahit gustong-gusto mong dumating dito at nag-aalburuto ka na dahil hindi ka makarating. Galit ka na dahil hindi ka makarating. Subalit ang sabi ng Panginoon sa iyo, kung ako tinanggap mo, kahit saan ka pa man at isinasabuhay mo ang mga salita ko, ikaw ay hindi nawawalay sa akin. Amen po ba? Hindi ba? Kahit hindi po kayo at hindi ako nasisilayan dito ng ilang buwan mula last year hanggang dito, subalit ang mahalaga din ay ang pag-aatas ng pagbibigay ng bulaklak, pagbibili ng bulaklak. Mayroon kaparaanan kung bakit ako yung isang araw ng pagbili namin ng bulaklak ay magkakaroon na ba ng sabihin ko, Ama, bakit bukas bibili ako ng bulaklak? May misa pa naman sa Wednesday. Paano ko kaya iiwan itong apo ko? Paano ko kaya iiwan yung bahay ko? Ba? Ano ang sabi ng Panginoon? Huwag kang mag-alala. At may bibigay ako sa iyo para bukas makaalis ka ng bahay. Abay, dumating naman yung balai ko. Yung apo sa father side ng apo ko. O di may nag-alaga, di nakaalis ako. O di ba? Pagka ibang tao, kung sa dati ko pang buhay yun, sasabihin ko, bakit ka gayon? Lord, bakit ganito? Ba't mo ako ginawang ganito? Hindi ba pag naglilingkod ka sa Panginoon, dapat lahat ibinibigay mo? Pala hindi ganon. Maghintay ka at ibibigay niya sa takdang oras. Hindi po ba? At habang ikaw ay naghihintay, depende sa iyong pag-uugali. Ano ba ang attitude ng naghihintay na nasa Diyos? Hindi ba yon ay maghintay na may pananalig? Nagnanalangin upang ikaw ay mabigyan na. At ito ay sabi ng Panginoon sa akin, kung ikaw ay nahihirapan ngayon, huwag kang mag-alala. Lahat ay ibibigay ko sa iyo. At yun nga, naibigay nga niya sa akin, 4 pa. May nag-a-apply pa, 3 pa. Makukuha ko ba silang lahat? Hindi. Pero pinili ng Panginoon,
kung sino ang talagang para sa akin na galing sa Kanya. At yun po ay wala na po akong masabi kundi, halis na ako, punta na ako sa dambana ng Panginoon. Hindi po kaya nakarating na. Kaya po sa atin, hindi po natin sasabihin sa Panginoon na pinabayaan tayo o kaya bakit ako naglilingkod. Samantalang nahihirapan naman ako. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Kung gusto mong sumunod sa akin, kalimutan mo ang sarili mo at pasanin mo ang krus mo. Yun po ang ginawa ko. Kasi kung hindi ko po kinalimutan ang sarili ko, siguro kahit anong mangyari sa bahay namin, na walang kasambahay, nandito ako, pero magkakaroon ba ako ng peace of mind? Magkakaroon ba ako? Masaya ba ako? Na iniisip ko na walang tao sa amin? Hindi ba? Hindi. Kaya yon ay pinasan ko ang aking mga pagsubok. Yun ay sinabi ko, sa Diyos ko na lang lahat. Kaya ang sabi ng Panginoon, habang ako'y nagdadasal ng 3 o'clock, tapos na ang pagsubok mo. Tapos na ang mga sakit sa loob mo. Tapos na ang iyong paghihirap. At ito na sila, nandito, gumagawa para sa iyo. Amen po ba yun? Kaya ang Panginoon, doon ko napagtanto o doon ko napatunayan na ang Diyos ay hindi natutulog. Ang Diyos, ang isip natin, hindi nakikinig, pero nakikinig. Nandun ko din nalaman na ang Diyos ay Diyos. Hindi nasasabing ito ay tao na pag sinabi niya, i-promise ko sa iyo, bibigay ko sa iyo. Pero ang tao, pag nag-promise, sasabihin natin, may kasabihan, promises are made to be broken. Di po ba? Subalit ang Diyos, pag sinabi niyang promise, ibibigay ko sa iyo, maghintay ka lang. Ibibigay at ibibigay niya sa iyo. Huwag lang ikaw magkasala habang ikaw ay naghihintay. Kasi depende yon sa attitude mo. Kung ikaw ay naghihintay na sa Panginoon, na ibibigay sa iyo ang hinihingi mo o minimithi mo, na depende sa attitude ng tao. Kung paano mo hintayin ang ibibigay niya sa iyo, huwag kang magkasala. Kaya lahat po tayo rito, alam ko may hinihingi tayo kung bakit tayo narito. Alam ko meron tayong mga minimithi sa buhay na kung minsan hindi mo makuha sa pamamagitan ng tao, hindi mo makukuha sa pamamagitan ng sarili mo, subalit ang Diyos, ang imposible sa tao ay ibibigay niya sa iyo. Huwag po kayong mawala ng pag-asa. Kahit 1 taon, kahit 2 taon, kahit na ilang taon, ibibigay at ibibigay niya sa inyo sa tamang panahon. Magandang umaga po. Thank you, Tita Jo. Gising pa po ba kayo? Parang ibig natang matulog ng iba. I'm sure marami tayong natutunan. Ano? Okay, ngayon po ay magkakaroon tayo ulit ng isang mag-aalay po sa atin ng awitin. Para naman po medyo sumigla-sigla ulit tayo. Sa choir po ba? Okay, naintindihan ko na si Tita Guro po. Siguro ng mga choir. Tita Glo. Talaga, napakaganda po nung kinilabutan ako doon sa share ni Shepherd ko. Sabi ko, tumatayo pa ako, standing ovation. Ako mag-isa ko. Alam niyo po, nung nakaraan pong Sabado, ako po ay naimbita sa isang piyesta. Ngayon po, dahil hindi ko po matanggihan, yung pong nag-invite sa akin doon po sa Barangay Pangclara. Alam niyo po ba kung ano po yung kanilang ipinangumbida? Yun po ay, dahil piyesta, kaarawan, stage show. Stage show. Alam niyo po ba yung stage show? Yung po yung may mga palabas na nagjo-joke na may mga malalaswa, may nagsasayaw ng mga nakalabas ang tiyan, yung mga labas hita. Ngayon po, dahil hindi ko po matanggihan yung pong nagumida sa akin kamag-anak namin, de pumayag po ako. Bagamat nandun po sa aking kaisipan nung sabi ko po, Panginoon, hindi na ako sanay na ako'y aawit pa sa ganitong klase ng okasyon. Pwede ako, kakanta ko sa simbahan, yung ang kanta ay mga love song, praising song. Pero kung kakanta ako na ang awit ay pansanlibutan, parang hindi ko na po maatim sa aking sarili. Tapos aawit ka, puro awit na pansanlibutan, tuwan-tuwa mga tao, ang Diyos na baliwala mo.
Alam niyo po, sapagkat hindi ko nga po natanggihan, nagtungo po ako doon. Siyempre po, napakabuti at napakadakila ng Diyos, din niya ako pinahiya. Sa una pong awit, sulong anak, ito ang awitin mo. Parinig ko po sa inyo. Di mo lang dahil sa'yo, ako'y di makakain, di rin makatulog buhat ng ika'y lokohin. Kung ako'y muling iibig, sana'y di maging katulad mo na may pusong bato. Nang ika'y ibigin ko, mundo ko'y biglang nagbago. Akala mo ika'y akin, yun pala'y sakit ng ulo. Sige po, yung pong awit na yan, sikat na sikat po ngayon yan. Talaga naman kahit bata, kakantahin yan sigawan, sigawan po. Oh, palakpak, palakpak. Sabi ko po, Diyos ko, Panginoon, alam ko, hindi ko itong mga awit na ito dahil parang di na po angkop doon yung puso ko sa awit na yon. Bagamat gusto ko lang din po makapagbigay ng kasiyahan doon sa mga nakikinig bilang pangtao. Pangalawang awit, sige po, sabi ko po kasi po, dahil luma naman kayong mga nanonood, luma rin ang kanta ko. Ano po yan gamay-gamay Kinanta ko po ngayon yung rock and roll po, rock and roll. Sa lumang simbahan, aking napagmasdan, dalaga't binata ay nagsusumpaan. Sila'y nakaluhod sa harap ng altar. Sa tigis ang kamay, may hawak na punyal. Palakpakan po sila kasi po, yung tema po ng aking kanta, hindi po ballad, hindi po ganon. Rock and roll. Alam niyo po ba yung rock and roll? Yung po ba nagugulo yung lahat ng banda? Yung tagadong, ganon ang tugtog, puro ganon. Ako din po, rock and roll din po ako, Kasi ibabagay ko po kung ano man po yung awit ko, doon sa ina-action ko. Una po, kumanta po ako ng usong-uso, pusong bato. Ikalawa po yung rock and roll na sa lumang simbahan. Okay, palakpak sila, tuwa sila. Sa ikatlong awit po, eto na, hindi na po ako nakatiis. Nagsalita po ako, ang sabi ko po ay ganito, paumanhin po sa inyong lahat, sapagkat ako po ay isang lingkod ng Panginoon. Nagpakilala po ako. Bagamat hindi matanggihan ang imbita, inikilabutan po ako, ang imbitasyon, noong po nang imbita sa akin, subalit ito po ay udyok sa aking puso't kalooban. Sapagkat, sabi ko po sa kanila, ngayon ay kapiestahan ni Santa Clara, doon po sa barangay Pangclara, na tuwan-tuwa sila sapagkat pinagdiriwang po nila yung kapiestahan. Kaya po ang sabi ko, alam ko po na isa man sa mga singer na naririto, walang aawit ng papuri sa ating Panginoon. Di nakatunga nga po sila kasi nagalak na po sila sa kanta ko mga rock and roll, gumaganyan-ganyan pa, di ganun din po ako. Ngayon po, sabi ko po sa kanila, pahintulutan niyo po ako sapagkat kung papaano pinararangalan ngayong araw na to ang Santa Clara bilang patron ng barangay Pangclara, marapat lang po naman, bigyang lugod natin ang ating Panginoon. At wala pong kumikibo kasi alam ko po, iniisip ko rin po baka mamaya may magbu sa akin dahil stage show po yun Kumbaga, sanlibutan po talaga yon. Sige po, kaya nyo po bang, kayo po, nandito na tayo sa Panginoon, kaya nyo po bang manood ng mga burles na nagagano? Siyempre, hindi po. Ako po yung nasa harap, nakaganyan po ako. Panginoon, Diyos ko po, tulungan mo po ako. Dahil siyempre po, ang ano ko, ito'y sanlibutan. Paano ko ito lalabanan? Paano? Subalit ang sabi ng Panginoon, nasa sanlibutan ko man, kung ang puso mo't kalooban, siya pa rin ang iyong taglay. Hindi ka sa kanya mawawalay, katulad po ng sinabi ni Shepherd. Sabi ko po ay ganito, paumanhin mga kapatid sa inyo lahat, subalit, marapat lamang sa kasayahang ito, bigyang lugod natin ang ating Panginoon. Wala pong nakapigil sa akin, pinatugtog ko po yung banda, ang tinugtog po nila ito. Ang tanging alay ko sa'yo aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa, di man makaya na makapagkaloob,
mamahaling hiyas ni gintong nilukob ang aking dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ikaw lamang, Ama, wala nang iba pa akong mahihiling. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inangking lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di man makaya ng makapagkaloob, mamahaling hiyas ni gintong nilukob ang aking dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ikaw lamang, Ama, wala nang iba pa akong mahihiling. At eto na po, habang ako po yung umaawit na nagmamasid po ako sa tao, kasi baka po mamaya isa-isa na sila nag-aalisan. Ano ba yan? Fellowship, ano po? Nakita ko po, nang dumilat po ako, nakita ko po yung mga, kasi sa Barangay Pangclara, marami po doon born again. Nang makita ko po, nang dilat ko pimata ko, nakapikit silang ganon. Nakapikit sila kasi po, ninanam ng po nila yung kanta. Ano po? Tapos nakita ko naman yung ibang born again, sabi ng iba, gumaganon sila. O di po ba? Stage yun, napunta sa fellowship. Ano po? Ganyan kadakila ang ating Panginoon. Pinapatotohanan lang niya at maging sa akin din po, yun ay pagsubok. Ano ba anak, makikisalamuha ka pa sa ganitong uri ng gampanin, gayong ikaw ay nasa akin na. Subalit, pinahintulutan pa rin niya, sulong, sumuong ka riyan. At doon sa pag-awit mo nito, ipararamdam ko sa tao na ako'y espiritu, magpapadama ako sa pamamagitan ng awitin mo. Kaya po, galak na galak po ang aking puso na umalis. Bagamat, sabi ko nga po, andun yung puyat at saka yung ninervous po ako sapagkat siyempre nakikita ko po yung mga kasama ko nagsisikante, ang mga sutay saksakan ng iiksing ganon. Hindi naman po ako pwedeng maganon, ano po, nakamaiksi sila tapos mga nakalabas po ang ganon. Sa madalit salita po, muli isinuong ako ng Panginoon sa dati kong buhay na kung paano ngayon mag-aliw ng maraming tao. Ngayon naman ang gusto ng Panginoon, anak, hindi ko inaalis sa iyo yan. Subalit, huwag mo makalimutan, nasa sanlibutan pa man. Isip at puso mo sa akin mo pa rin ituon iyan. Kaya po, naipaglabang ko ang Panginoon sa pamamagitan man lamang ng awit. Hindi ko po inintindi. Ako may pagtawanan ng mga magagaling na singer na kasama ko doon. Wala po akong pakialam doon. Ang mahalaga, nagawa ko kung ano man po yung para sa akin. Alam niyo po kung minsan napakahirap. Subalit, siyempre pag may nakakita, ba't ba eka nandun eh? Yun eka, nagpupunta eka kay Apo, ba't eka kumanta roon? Di po ba? Sige po. Ang tao ay mapaghusga lamang. Subalit, katotohanan wala silang nalalaman. Sabi nga, sa tuwing nagme-mensahe po ang mahal na Apo, bagamat ako'y nakaganon, dahil yung pumakatabi ko rin ay mga nakaganon. Pero, gising po yung mga iyan. Nakikinig po ako. Minsan po ay sinabi niya, hindi ko po alam kung Martes yun o anong araw ng mensahe. Ang sabi niya, tao, huwag kang magpatimbang sa timbangan ng tao sapagkat batid mo na ang timbangan ng tao ay mapandaya. Lumakas po loob ko. Totoo naman po, di po ba? Bakit po? Bakit nga ba tayo magpapatimbang sa timbangan ng tao? Gayong may Diyos na nakakakita, may Diyos na titimbang sa kasalanan mo. Minsan po bumili ang anak ko ng baboy. 2 kilot kalahati. Ngayon, yung pong aking anak na isa, tinimbang niya, madalas pong bumibili. Sabi niya, hindi ko bumibili yung anak ko isa. Yung isang anak kong babae, tinimbang niya. Kulang ano, sabi niya. Kulang nga, kulang ang baboy. Sabi po ng aking anak, kulang isang guhit.
ang kulang nung timbang. Ngayon, ang ginawa po ng anak ko, sapagkat nagtitinda po yung aking anak eh, baka mamaya, iniisip niya, baka kaya ako naman ng sobra naman yung kiluhan ko. Kasi, nagbebenta ako ng bigas, nagbebenta ako ng kilo-kilong pigs, pagkatapos yung palang kiluhan ko naman ng sobra. Dinala niya ngayon ng baboy doon sa kabilang tindahan. Kinilo niya. Kulang po talaga. Hindi pa rin nasayahan. Dinala ron sa isang timbangan. Kulang talaga. Ang ginawa po ng aking anak eh. Kung 2.5 kilo ang binili niya sa isang guhit, 2 kilo at kalahati po yung mawawala. Dinala niya ron. Eh ngayon po, yung po nagtitinda ng baboy eh. Ako po di ganyan po. Kasi hindi naman sa baboy, sabi niya. Hindi naman sa hinahabol ko yung kaprasong baboy. Sabi niya, parang kulang. Sabi niya ro sa... Parang kulang, sabi niya. Okay ba yun? Kasi siyempre mahirap. Diyos ko po, Ama. Gabayin po ako. Hindi, totoo lang kasi kailangan release. Ngayon sabi po, para pong nagalit ngayon yung nagtinda ng baboy sa anak ko. Alam mo, ganito, hindi ka marunong magano. Sige, eto, titimbangin ko to. Etong sopas na to, 140 to. Adi, nung tinimbang, kumbaga sa po, yung pong aking anak, nakipag-ano siya na, tama yung sa kanya. Eto, dala ko to, tama, ito, sakto eh. Pero pag tinimbang ko sa'yo, kulang ito. Adi, lumabas po, na tinimbang kulang. Kulang po talaga. Pero, hindi nila maangkin sa sarili nila. Hindi nila maamin na sila yung nagkamali. Kulang talaga. Hindi nila maamin yon. Alam mo, sa totoo lang, yung baboy na yan, nasa plastic, kumatas lang yan. Kumatas lang daw po, yung baboy, kaya kinulang. Kung ang baboy na tinitinda nila kumatas lang, nasa plastic, andun din yung katas, kompleto pa rin yun. Ano po? Kompleto. Sabi ko, anak. Sabi niya, nanay. Sabi ko, hayaan mo. Ako naman nanay, hindi ko naman gusto mapahiya si ang inaano ko lang. Yung timbangan natin, tinda tayo ng tinda ng bigas, 2 kilo, 2 piso, ang tubo mo sa 1 kilo, kung sobra pala yung timbangan, wala tayong kinikita. Dinala ko doon nanay, tapos nagalit sa akin, sabi, hindi raw ako marunong tumimbang. Ang ginawa kanya, kinuha kay baboy at ere. Ere ko lang ng baboy, ayan. Sabi ko, Diyos ko kako, Panginoon, kung ang damdamin ko ay nasa damdamin bilang katauhan, pero napakadakila ng Panginoon. Sa puso na ibinigay niya sa akin, hindi yung galit ang naghari. Anak, hayaan mo na. Kasi, ikaw na nagbebenta ng kulang sa timbang, ganun ka rin titimbangin ng Panginoon. Hindi ka rin magpapala. Sa ating Panginoon, kinikilabutan po ako Sa ating Panginoon, kung paano sinabi po ng mahal na Apo, ng Banal na Espiritu sa kanyang katauhan, ang timbangan ng tao ay mandaraya. Totoo po yan. Sapagkat sa tao, kung ang kasalanan mo 1/4, gagawin nilang 3 kilo. Subalit sa Diyos, kung ang kasalanan mo ay sinlaki ng butil ng munggo, ang kaparusahan na tatanggapin mo, sinlaki lang din ng butil ng munggo. Kung ang kasalanan mo ay sinlaki ng buko ito, ganun din naman mahal ko, igagawad na parusa ng Ama ko. Bakit ko po nasabi? Katotohanan po walang pagkabula. Isipin niyo po, kulang na sa timbang, magagalit pa sa'yo. Gayong nagbabayad ka naman. Sabi ko, anak, sabi ko, ang Diyos nakikita tayo. Walang nalilihim, ano man yung sinasabi mo. Kung papaano narinig ko sa aking tainga at ipinasok sa puso ko, na ang Diyos ang tamang timbangan. Huwag kang magpatimbang sa timbangan ng tao sapagkat mandaraya lamang. Kaya, bakit po tayo manghihina? Opo, totoo yun. Dumarating tayo kuminsan sa pagkatao natin. Kapag nag-50-50, bilang katauhan at bilang espiritu, patay kang bata ka. Ayan di po ba? Maging magtotohanan po tayo. Subalit, gawin mong mas lamang yung sa espiritu. Nasasaktan ka na, lumabang ka. Ipakita mo, ang Diyos ang pinaglilingkuran mo. Di po ba? Salamat, purihin sa ating Panginoon, purihin ng Diyos Ama. Ang sabi ko nga, nung umawit ako doon, sa 2 awit ko, nakalaya ako. Sapagkat sa 2 awit ko, ng pagpupurit pasasalamat sa ating Panginoon, na narinig ng mga tao, hindi mga angkop ang awitin ko para sa kaganapan at okasyon na yon. Ipinakipaglabang ko ang Panginoon sa puso ko. 2 awit na sanlibutan
Ano ang layunin ko? Sige, para lang mapagalak kayo. Subalit sa ikatlong awit ko, para mapagalak ang ating Panginoon, ang Diyos na buhay, ang banal na Espiritu na sa akin ay naghatid sa dakong iyon. Alam niyo po, napakadakila ng ating Panginoon. Nung naghahayag si shepherd ko, tuwan-tuwa ako. Ang sabi niya, naglalabas siya, nagaganon siya, pero maganda pa rin siya. Correct po kayo dyan. Talagang sabi nga, ang Panginoon, hindi kanya papapangitin. Bakit po? Pangit man ang itsura mo, yung tumitingin sa'yo, pinagaganda ng Diyos ang pagtingin sa'yo. Bakit po? Ang makikita, alam niyo kung ano? Yung aura, yung laman ng puso mo. Bagamat meron kang lumbay, na nariyan, hindi natin pwedeng itago yun. Mapagpaimbabaw ka't mayabang pagka sinabi mong, ay, hindi masaya ako. No. Nalulumbay po tayo. Subalit, dahil sa nagahari ang Espiritu sa ating katauhan, lumalaban tayo para tayo maging masaya. Di po ba? Amen po ba? Oh, ngayon po ba malungkot pa kayo? Di po. Ako nga po, sabi ko ngayon, nag-iisa lang sa buhay. Kapag pinatugtog ko yung awit, papuri sa ating Panginoon, nandun ako sa loob ng kwarto, nakaluhod ako, umiiyak akong mag-isa. Bakit? Sabi nga po sa awit ang iyong pagdaramdam, idalangin mo sa may kapal na sa puso mo ay mawala ng lubusan. Amen po ba? Kaya kailangan po tayong lahat. Hindi ka pwedeng dumaing sa tao. Bakit po? Kaya katulad na lagi sinasabi ni Madam Beth, kung i-chismis ka. Ade yung tinatago-tago mo yung nalaman po ng kabila. Tapos iibahin pa istorya. Haray ko, ano po mangyayari sa inyo? Sabi nga, doon sa maliit na sinabi mo, pag nakarating doon, ay gano'n nakahaba. Ano po? Saan ka magtitiwala? Sa ating Panginoon. Ano pa man ang pahatid na pagsubok, ultimatum mo mang naririnig ngayon, panghawakan mo, ang Diyos ay buhay, siyang nakakakita ng lahat. Lumabang ka, may sakit ka man, may karamdaman ka, may salapi ka man, may talino ka, lahat ng iyan, sa Diyos yan nagmula. Iglap lamang, pitik, kisap mata, maaring bawiin sa iyo ng Ama. Kaya po hanggang dito na lamang, maraming salamat. Salamat po sa inyo lahat. Thank you, Tita Glo. Isang paalala lamang po, mamayang hapon po ay magkakaroon ng misa dito sa ating dambana sa ganap na ika-6 ng hapon. Ang lahat po inanyayahan dumalo. Magsitayo po tayong lahat, maghawak-hawak ng kamay. Awitin natin ang awitin tinuro sa atin.